Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga alamat na paulit-ulit ikinukwento sa baryo tungkol sa mga engkanto, sumpa at higit sa lahat, gayuma. Sabi ng matatanda, isang patak lang nito at kaya nitong pihitin ang puso ng kahit sinong hindi ka kailanman minahal. Para sa iba, biro lang yun. Pero para sa mga nananabik, isa itong pag-asa. Si Althea, isang simpleng babae na tahimik lang palagi sa klase, ay may lihim na damdamin para kay Riva, ang matalik niyang kaibigan, at ang babaeng hindi man lang niya kayang aminin ang kanyang tunay na nararamdaman. Araw-araw, mas lalong tumitindi ang bigat ng lihim na iyon. Hanggang sa isang gabi, napadpad siya sa lumang tindahan ng halamang gamot. Doon, inabot sa kanya ng isang matandang albularyo ang isang maliit na bote ng pulang likido. Alam ko kung bakit ka narito, bulong nito. Pero tandaan mo, Hiha, hindi lahat ng pag-ibig na nakukuha ay tunay na sayo. At mula roon magsisimula ang isang kwento ng pag-ibig na hahamon kung alin ang mas matimbang, ang damdaming totoo o ang damdaming gawa ng hiwaga. Tahimik lang si Althea sa upuan niya sa klase, habang tinititigan si Riva na abala sa pakikipagkwentuhan sa iba. Malakas ang tawa ni Riva at halos lahat ng mata sa silid ay nakatingin sa kanya. Natural na siya ang sentro ng atensyon, matalino, maganda at palakaibigan. Samantalang si Althea, palaging nasa gilid, nagmamasid, hindi niya kayang lumapit ng basta-basta. Para sa kanya, sapat na ang makita ang ngiti ni Riva kahit mula sa malayo. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang damdaming iyon, ang lihim na itinatago niya sa puso. "Uy, Althea!" Tawag ni Riva, sabay abot ng isang papel. "Pakisulat nga pangalan ko rito para sa attendance." Napakagatlabi si Althea. Kahit simpleng bagay, nanginginig ang kamay niya habang sinusulat ang pangalan ng babaeng mahal niya. Sa loob-loob niya, nagtatanong siya, hanggang kailan ba ako mananatiling lihim? Hanggang kailan ko kayang itago? Kinagabihan, habang nakaupo sa kanilang balkonahe, naalala ni Althea ang bulong-bulongan sa baryo tungkol sa gayuma. Napapikit siya, pilit tinataboy ang ideya, pero sa kanyang dibdib, may isang bahagi na desperado. Paano kung iyon lang ang paraan para mahalin din niya ako? At sa unang pagkakataon, nagpasya si Althea na hanapin ang matandang albularyo na sinasabi ng mga tao. Madaling araw nang lumabas si Althea ng bahay. Mahinang ulan ang bumabagsak at ang kalsada ay tila walang ibang nakakaalam ng lakad niya. Nakasuot siya ng hoodie. Pilit itinatago ang kaba na kumakain sa kanyang dibdib. Sabi ng mga tao, nasa dulo ng baryo ang tindahan ng halamang gamot. Matagal na raw itong sarado, pero may mga gabi na bukas ito para lamang sa mga may lakas ng loob. Pagdating niya roon, isang maliit na lampara ang tanging liwanag. At sa likod ng mesa, naroon ang isang matandang babae, puting-puti ang buhok at matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. "Anong hinahanap mo, Iha?" Malumanay pero mabigat ang tanong nito. Nanlamig ang palad ni Althea. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Umiling ang matanda. Parang alam na agad ang lahat. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas nito ang isang maliit na bote ng pulang likido. Kumislap ito sa ilalim ng lampara. "Isang patak lang," sabi ng albularyo, "at hahanapin ka ng kanyang puso. Pero tandaan mo, hidya, ang gayuma ay parang apoy. Kaya nitong magpainit ng damdamin, pero maaari ring sumunog." Napalunok si Althea habang tinatanggap ang bote. Mabigat iyon sa kanyang palad,
Parang hindi simpleng likido. Ang laman kundi isang lihim na hindi na niya mababawi kapag nagamit. Sa gabing iyon, umuwi siyang hawak ang kapalaran at ang pag-ibig na matagal na niyang pinapangarap. Kinabukasan sa klase, hindi mapakali si Althea. Nasa bulsa niya ang maliit na bote ng pulang likido. Sa bawat tingin niya kay Riva, mas lalo siyang kinakabahan. Ito na ba ang tamang oras? Althea? Tawag ni Riva habang papalapit. Dala-dala ang 2 lata ng juice. Sabay tayo uminom, libre ko na to. Ngumiti si Riva at halos matunaw si Althea sa tamis ng ngiting iyon. Habang nakatalikod si Riva, mabilis na hinugot ni Althea ang bote. Nanginginig ang kanyang kamay at halos mabitawan niya ito. Isang patak lang ang bumagsak sa lata ng juice. Mabilis niyang isinara muli at kinabog ang dibdib niya sa kaba. Eto para sa'yo, sabi ni Riva sabay abot ng juice na siya mismo ang binayaran. Napatingin si Althea, parang may kirot sa dibdib niya. Kung hindi dahil sa gayuma, hindi ba talaga niya ako maiisip? Uminom si Riva at saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Tinitigan siya nito para bang may kung anong nag-iba. Althea, bulong ni Riva, nakakunot ang noo. Nanlaki ang mata ni Althea. Ngayon na ba? Ngumiti si Riva sabay hawak sa kamay niya. Alam mo, ang weird. Bigla kitang namimiss kahit andito ka lang. Parang tumigil ang mundo ni Althea. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang sentro ng atensyon ni Riva. Pero kasabay ng kilig, may kumurot sa kanyang puso, hindi niya alam kung totoo ba iyon o gawa lang ng gayuma. Pagkatapos ng klase, laking gulat ni Althea nang hindi umalis sa tabi niya si Riva. Sanay siyang palaging may barkadang kasama ang kaibigan, pero ngayon, tila siya lang ang mundo nito. Hatid na kita, ani Riva, sabay akbay sa kanya. Ha? Malayo pa bahay ko, kinakabahang sagot ni Althea. Ano ngayon? Gusto kong kasama ka. Nanginginig ang tuhod ni Althea habang naglalakad silang magkasabay. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Pagdating nila sa kantin, si Riva pa ang nagpilit bumili ng pagkain para sa kanya. Uy, hindi mo na kailangan. Shh, gusto ko to. Ikaw lang dapat busog. Halos malaglag ang tray sa kamay ni Althea. Lahat ng tao sa paligid na papatingin. May ilan pang kinikilig at nagbubulungan. Grabe, si Riva at Althea ba yan? Bagay sila, no? Pinipigilan ni Althea ang sarili niyang mapangiti. Parang isang panaginip ang lahat ang babaeng matagal niyang minahal. Ngayon tila siya ang tanging mahalaga. Pero nang sandaling iyon, naalala niya ang bote ng gayuma na nasa kanyang bag. At muling kumurot ang tanong sa isip niya. Ito ba talaga si Riva? O ang gayuma lang ang nagsasalita para sa kanya? Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay nasa harap na ng bahay nila si Riva. Nakangiti, may dalang almusal. Good morning, Althea. Gumising ka na, sabay tayong pumasok. Masiglang bati nito. Nanlaki ang mata ni Althea. Ha? Paano mo nalaman na dress ko? Ngumiti lang si Riva. Sikreto. Maghapon hindi siya nilubayan ni Riva. Sa klase palaging katabi. Sa library hawak pa ang kamay niya habang nagbabasa. At sa bawat pahinga, nakatitig lang ito sa kanya na para bang siya ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Althea, ang ganda mo talaga. Bulong ni Riva sa gitna ng maraming estudyante. Halos lumubog si Althea sa kinauupuan niya. Hindi siya sanay na pinapansin ng lahat. At ngayon,
Hindi lang basta pansintila lahat nakatingin sa kanila. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, hawak ni Althea ang maliit na bote ng gayuma. Halos wala ng laman, isang patak lang ang nagamit niya, pero ganoon nakalaki ang epekto. Napapikit siya at bumuntong hininga. Masaya ako. Pero bakit parang may mali? Pagpasok pa lang nila sa paaralan, ramdam na agad ni Althea ang mga matang nakatingin. Si Riva kasi, mahigpit ang kapit sa braso niya na para bang ayaw siyang pakawalan kahit isang segundo. Pwede ka bang umupo sa tabi ko sa lahat ng subjects? Tanong ni Riva. Sabay hatak sa kanya kahit hindi iyon ang upuan niya. Riva, baka mapagalitan tayo ng teacher. Hindi ako papayag kung hindi kita katabi. Madiin nitong sagot. Lalong lumala ng lunch break. Habang nakapila sila sa kantin, may isang kaklaseng lalaki ang nagbiro kay Althea. Uy, Althea, sama ka sa group study namin mamaya. Ngunit bago pa siya makasagot, mabilis na tumayo si Riva sa harap niya. Hindi siya pwede. May lakad kami. Ako lang ang kasama niya. Napatulala ang buong klase. Si Althea naman, parang binuhusan ng malamig na tubig. Riva, mahina niyang bulong nang sila na lang dalawa. Bakit ganyan ka? Tinitigan siya nito ng matalim. Saka biglang lumambot ang tingin. Hinawakan nito ang pisngi niya, halos maluha. Kasi ayokong mawala ka. Ikaw lang ang mundo ko, Althea. Doon tuluyang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Ang babaeng matagal niyang pinangarap, eto na, hawak-hawak siya. Pero kasabay nito, dumoble rin ang bigat sa kanyang puso. Ito pa ba si Riva na nakilala ko? O isang Riva na nilikha ng gayuma? Hindi na alam ni Althea kung paano haharapin si Riva. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong nagiging mapag-angkin. Pagkatapos ng klase, bigla na lang siyang sinundo nito sa gate ng school. Hatid kita, sabi ni Riva. Pero may group project kami. Hindi mo na kailangan yun. Ako lang ang kasama mo. Pinilit siyang hatakin ni Riva palayo at halos mawalan ng boses si Althea sa hiya at takot. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanila, ang bulungan ng mga kaklase. Kinagabihan hindi pa rin siya nakaligtas. Nang tumunog ang cellphone niya, nakita niyang si Riva iyon. Mahigit 20 missed calls. At may mga mensahe pa. Asan ka? Bakit hindi ka sumasagot? Don't leave me, please. Napatakip ng bibig si Althea, kinabahan. Ang dating masayang kilig, ngayon ay napalitan ng kaba at guilt. Hinugot niya ang maliit na bote ng gayuma mula sa kanyang bag. Kumikinang pa rin ang kaunting likidong natira. Napakagat siya ng labi. Ako ang may kasalanan nito. Ako ang pumili ng madaling paraan. Pero hanggang kailan ko kayang dalhin ang ganitong klase ng pagmamahal? Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili, mas pipiliin ko ba ang isang pag-ibig na hawak ko ngayon kahit gawa ng gayuma o hahayaan kong mawala siya para malaman kung totoo ba ang puso niya? Hating gabi na nang makarinig si Althea ng mahihinang bato na tumatama sa bintana niya. Pagdungaw niya, nanlaki ang mga mata niya si Riva. Nakatayo sa ulan, basang-basa, may hawak pang payong na hindi naman niya ginagamit. Althea, bumaba ka! Sigaw nito. Riva, anong ginagawa mo rito? 12:00 na ng gabi. Hindi ako mapakali. Kailangan kitang makita. Kung hindi, mababaliw ako. Bumaba si Althea, nanginginig sa kaba. Sa ilalim ng ulan, niyakap siya ni Riva ng mahigpit. Halos hindi na makahinga si Althea. Huwag mo akong iiwan, please. Kahit isang segundo ayokong mawala ka. Riva, tama na. Umuwi ka na. Baka makita ka ng pamilya ko.
Halos pakiusap na ang boses ni Althea. Pero mas lalong humigpit ang yakap nito. Parang ayaw na siyang pakawalan kailanman. Nang tuluyan na siyang nakawala, nakita niya ang mga mata ni Riva namumula, nanginginig puno ng luha at takot. Althea, mahal kita. At kung iiwan mo ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Doon, tuluyang kinain ng guilt si Althea. Hindi na ito simpleng kilig. Tunay pagkakakulong sa isang pag-ibig na hindi na niya alam kung totoo o gawa lang ng gayuma. Kinabukasan, sa sobrang bigat ng dibdib, nagpasya siya. Kailangan niyang hanapin muli ang albularyo. Kailangan niyang malaman kung paano matatapos ang lahat ng ito bago tuluyang masunog ang kanilang mundo. Madilim ang kalsada nang marating ni Althea ang maliit na kubo ng albularyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumakatok siya. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at sumalubong ang matandang babae. Nakasuot ng puting duster at may mga mata na tila tumatagos sa kaluluwa. Alam kong darating ka, malamig nitong wika. Nakikita ko sa'yo. Dala mo ang bigat ng isang pusong nilamon ng sariling kagustuhan. Lumunok si Althea halos hindi makatingin. Paano ko matatapos ito? Hindi na tama. Hindi na ako mapalagay. Si Riva, maiba na siya. Parang hindi na siya ang taong nakilala ko. Umupo sila sa loob. Mabigat ang hangin at amoy insenso ang paligid. Kinuha ng albularyo ang kamay ni Althea at mahigpit na hinawakan. Ang gayuma hidya ay hindi biro. Kapag inumpisahan, hindi basta-basta mapuputol. Ang pagmamahal na peke ay unti-unting nagiging pagkabaliw. Ang taong ginayuma, mawawala sa sarili hanggang tuluyang maglaho ang pagkatao niya. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Diyos ko, anong ibig mong sabihin na maaring mawala si Riva? Tumango ang matanda. Kung hindi mo agad pipigilan, oo. Ang tanging paraan lang ay isakripisyo mo ang isang bagay na higit mong minamahal. Kapalit ng kalayaan niya. Nanginginig ang labi ni Althea. Paano? Ano ang kaya niyang isuko? Ang sarili niyang kaligayahan? Ang buhay niya? O ang pagmamahal na ilang taon niyang iningatan para kay Riva? Sa labas ng kubo biglang umulan ng malakas. At sa bawat patak ng ulan, lalong lumulubog ang puso ni Althea sa bangungot na siya mismo ang may gawa. Kinabukasan, hindi alam ni Althea kung paano haharapin si Riva. Habang papasok sila sa unibersidad, ramdam niya ang kakaibang tingin ng mga tao hindi dahil sa kanya, kundi dahil kay Riva. Si Riva na dating palatawa, masayahin, at laging puno ng enerhiya, ngayoy parang ibang tao na. Maputla ang mukha, nangingitim ang ilalim ng mata, at para bang wala sa huwisyo. Riva, ayos ka lang ba? Maingat na tanong ni Althea. Ngumiti ito pero pilit. Ayos lang ako. Basta nandito ka. Pero bago pa siya makasagot, biglang hinawakan ni Riva ang kamay niya. Sobrang higpit na parang ayaw bitawan. Nanlaki ang mga mata ni Althea, nakikita niyang nanginginig ang mga daliri nito at ang mga mata, puno ng luha at desperasyon. Huwag mo akong iwan, Althea. Kahit saglit, kahit isang segundo, baka hindi ko kayanin, garalgal na bulong ni Riva. Natigilan si Althea. Lumingon siya at nakita ang mga kaklase nilang nakatingin, bulungan, nagtataka, para bang nakikita nilang may mali. Nang matapos ang klase, hindi na umuwi si Riva. Hinintay niya si Althea sa labas ng gate. Nakatayo sa ulan, walang pakialam na basang-basa na naman. Nang makita siya, mabilis itong lumapit at muling yumakap ng mahigpit. Halos hindi na makahinga si Althea. Kung mawawala ka, mas pipiliin ko pang mamatay. Bulong ni Riva, nanginginig ang boses. Doon tuluyang nadurog si Althea.
Hindi na ito pagmamahal. Ito na pagkasira. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Riva, na puno ng takot at pagkahibang, alam niyang kailangan na niyang magdesisyon bago tuluyang lamunin ng gayuma ang pagkatao ng babaeng pinakamamahal niya. Lumipas ang mga araw at lalong lumalala ang kalagayan ni Riva. Sa klase, wala na siyang ibang ginagawa kundi titigan si Althea. Hindi na siya nakikinig sa mga guro. Hindi na rin nakikipag-usap sa ibang kaibigan. Minsan habang nasa library, napansin ni Althea na hindi na kumakain si Riva. Maputla na ito at halos nanginginig ang katawan. Nilapitan niya agad ito. Riva, kailangan mong kumain. Hindi ka pwedeng ganito, mariin niyang sabi. Pero nangumiti lang si Riva, mahina at mapait. Hindi ko na kailangan ng kahit ano, Althea. Ikaw lang ang kailangan ko. Kinilabutan si Althea. Ang dating masayahin, palangiti, at puno ng buhay na si Riva ngayon ay parang isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Isang gabi nagulat si Althea nang makarinig ulit ng mga bato sa bintana niya. Pagdungaw niya, si Riva na naman. Pero ngayon, may hawak itong bulaklak na duguan. Ang mga daliri, tila ba pinilit nitong pitasin. Mula sa punong tinik. Para sa'yo, lahat gagawin ko, kahit masaktan, bulong nito. Nanginginig ang boses habang inaabot ang bulaklak. Halos mabasag ang puso ni Althea sa nakita. Gusto niyang yakapin si Riva at sabihing mahal din niya ito. Pero alam niya hindi iyon totoo. Hindi iyon malinis. Hindi iyon galing sa tunay na damdamin dahil lahat ay dulot ng gayuma. Habang nakatitig siya sa dugo ang kamay ni Riva, naramdaman niyang wala na siyang oras. Kung hindi niya gagawin ang desisyon, baka tuluyang mawala si Riva, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili nitong mundo. Hindi na mapalagay si Althea buong gabi. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang imahe ni Riva maputla, duguan ang mga daliri, at nakangiti pa rin na parang baliw habang sinasabi, "Ikaw lang ang kailangan ko." Hawak niya sa mesa ang maliit na bote ng langis ng gayuma. Halos gustuhin niyang basagin na lang yon. Pero alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Kaya kinaumagahan, dumiretso siya muli sa kubo ng albularyo. "Handa na ako," mariin niyang wika. "Gusto kong itigil ang lahat kahit anong kapalit." Tumitig ang matanda sa kanya. Mabigat ang mga mata. "Sigurado ka ba, Hiha? Kapag ginawa natin ito, tuluyan nang mawawala ang gayuma. Pero gayon din, mawawala ang anumang damdaming ipinakita ni Riva para sa'yo. Hindi lang siya titigil sa pagkahumaling. Makakalimutan ka rin niya." Halos mabingi si Althea sa mga salitang iyon. Napahawak siya sa dibdib, ramdam ang matinding kirot. Pero naalala niya ang dating Riva masayahin, malaya, puno ng buhay. Naalala niya kung paano ito tumawa, paano ito mang-asar, at kung gaano kasaya ang mundo kapag nandyan siya. Mas pipiliin kung hindi niya ako mahalin. Kaysa mawala siya sa sarili niya, bulong ni Althea, habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Tumango ang albularyo. "Kung ganon, maghanda ka. Sa susunod na kabilugan ng buwan, gagawin natin ang ritual." Pag-uwi ni Althea, nadatnan niya si Riva sa tapat ng bahay nila. Nakaupo sa semento, nakayuko, nanginginig at hindi na halos makapagsalita. Agad niya itong nilapitan. "Riva," bulong niya, hawak ang mukha nito. Dahan-dahang tumingin si Riva, mapungay ang mga mata. "Wag mo akong iiwan." At doon, mas lalo pang nadurog si Althea. Pero sa puso niya, nakapako na ang desisyon, kailangan niyang iligtas si Riva. Kahit ang kapalit ay siya mismo ang mawawala sa puso nito. Dumating ang kabilugan ng buwan. Mapanglaw ang langit,
at tila mas maliwanag kaysa karaniwan ng buwan na nakasabit sa gitna ng dilim. Tahimik na sumama si Althea kay Riva patungo sa kubo ng albularyo. Halos wala ng lakas si Riva, nakahawak lang ito sa kamay niya, parang takot na maiwan kahit isang hakbang. Pagdating nila, nakahanda na ang lahat. Pulang kandila, mangkok ng tubig at mga halamang inilatag sa bilog na hugis. Pinaupo ang dalawa sa gitna. Simula na, sabi ng albularyo, sabay sindi ng mga kandila. Ang usok mula sa mga dahon ay umakyat sa hangin, bumabalot sa paligid na para bang may sariling buhay. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Riva, mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng babae, ang malamig na balat nito. "Riva, patawarin mo ako," bulong niya luhaan. Nagsimula ang albularyo sa pag-usal ng mga sinaunang salita. Habang tumatagal, parang sumasakit ang ulo ni Riva. Napasigaw siya, halos mabaliw sa kirot. "Althea, wag! Wag mo akong iwan. Kailangan kita." Sigaw ni Riva, pilit kumakawala. "Riva, mahal kita. Pero mali ito. Hindi kita pwedeng ikulong sa isang pagmamahal na hindi totoo." Humahagulgol na sagot ni Althea. Yakap-yakap siya ng mahigpit. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Ang mga kandila'y halos mamatay sa lakas ng bugso. Ang litrato ni Riva na ginamit sa gayuma ay nagsimulang magliyab ng kusa na susunog ng walang apoy na humahawak dito. Sa huling bahagi ng orasyon, napasigaw si Riva ng malakas. Parang pinunit ang kanyang kaluluwa. Maya-maya bigla itong nawalan ng malay at bumagsak sa bisig ni Althea. Huminga ng malalim ang albularyo at nagsalita. Natapos na. Malaya na siya. Pero sa puso ni Althea, alam niyang magsisimula na ang tunay na pagsubok dahil sa paggising ni Riva, baka hindi na siya nito maalala. Simula nang mahulog ang tingin ni Riva kay Althea, unti-unti na ring nagbago ang mundo niya. Ang dating araw na puno ng tahimik, na lungkot ay napalitan ng kakaibang, init-init na hindi niya maipaliwanag. Hindi na niya mapigilan ng sarili na hanapin si Althea kahit sa simpleng tingin. Kapag magkasama sila sa klase, palihim niyang pinagmamasdan ang bawat galaw ng babae, kung paano ito ngumiti ng banayad, kung paano mahulog ang hibla ng buhok nito sa pisngi, kung paano ito napapailing sa biro ng mga kaklase. At sa bawat pagkakataon, may kumikiliti sa puso ni Riva. Bakit ba siya? Tanong niya sa sarili habang nakahiga sa kama isang gabi. Bakit parang siya lang ang nakikita ko? Wala siyang alam sa ginawang orasyon ni Althea. Para kay Riva, ang nararamdaman niya ay totoo, parang matagal nang naroon. Naghihintay lang ng tamang oras para lumabas. Ngunit kasabay ng matamis na damdamin, may gumugulong ding takot sa dibdib niya. Kasi kahit gaano siya kalapit kay Althea, pakiramdam niya ay may nakatagong sikreto. May kakaiba sa bawat sulyap ng mga mata nito, parang may bigat, may tinatago. At isang gabi, habang sabay silang umuwi at nakatigil sa ilalim ng poste ng ilaw, hindi na nakatiis si Riva. Althea, bulong niya, halos pabulong lang. Sagot ng dalaga, nakatingin sa kanya. Bakit parang may kakaiba sa'yo? Sa tuwing kasama kita, iba ang pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan, pero totoo ba lahat ng ito? Saglit na natahimik si Althea at tumibok ng malakas ang puso niya. Alam niyang malapit nang mabunyag ang lihim. Kinabukasan, hindi na mapakali si Riva. Paulit-ulit, niyang iniisip ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Kaya nang mapansin niya ang maliit na notebook na lagit-laging dala ni Althea, kusa niya itong sinilip habang naiwan sa mesa. Sa pagitan ng mga pahina,
Nakita niya ang mga kakaibang simbolo, dasal, at pangalan niya Riva. Kasama ang mga salitang hindi niya lubos maintindihan pero malinaw. Ang ibig sabihin isang orasyon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Riva. Nanginig ang mga kamay niya, halos mabitawan ng hawak. Nang bumalik si Althea, agad niyang hinarap ito. Althea, nanginginig ang boses niya. Ano to? Sabay pakita ng notebook. Natigilan si Althea, namutla, hindi makapagsalita agad. Riva, pakiusap, makinig ka muna. Ginayuma mo ako? Sigaw ni Riva, puno ng sakit at galit. Ito ba ang dahilan kung bakit ako nahulog sa'yo? Dahil sa kalokohan na to? Tumulo ang luha ni Althea, pilit na lumalapit. Hindi, Riva. Oo, ginamit ko ang orasyon pero hindi yon para pilitin ka. Mahal na kita kahit noon pa. Hindi ko lang alam kung paano mo ako mapapansin. Natakot akong hindi mo maramdaman ang nararamdaman ko. Umiling si Riva, puno ng sakit ang mga mata. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na pumili, Althea. Paano ko malalaman kung tunay ba to o gawa lang ng dasal mo? Ginawa mo akong bilanggo ng isang damdamin na baka hindi naman talaga akin. Naglakad siya palayo. Hindi na lumingon kahit umiiyak si Althea sa likod niya. Riva, pakiusap. Patawarin mo ako. Totoo ang lahat ng naramdaman ko para sa'yo. Pero para kay Riva, huli na ang lahat. Ang pagmamahal na inakala niyang tunay ay tila nabahira ng kasinungalingan. At ang iniwan niyang tanong ay masakit. Mahal ko ba talaga siya? O minahal ko lang dahil sa sumpa? Minsan, ang pag-ibig na pinilit ay nauuwi sa sugat na walang lunas. Hindi lahat ng nararamdaman ay totoo at hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin. Alin ba ang mas masakit, ang hindi ka mahalin pabalik? O ang mahalin ka nga pero hindi mo alam kung totoo